Habang nagpapalipas sila ng oras dahil sa malakas na ulan, tinanong ni Reggie si Denji kung ano ang mas pipiliin nito, ang maging country mouse o city mouse. Samantala, habang nakasilong sina Aki at Angel Devil sa labas ng isang gusali, ipinaliwanag ni Angel Devil ang pagkakaiba ng dalawa. Ang country mouse ay namumuhay ng ligtas ngunit bihirang makatikim ng masasarap na pagkain, samantalang ang city mouse ay may access sa mas masarap na pagkain ngunit laging nalalagay sa panganib dahil sa mga pusa at tao. Idinagdag pa ni Angel Devil na mas gusto niyang maging country mouse ngunit napilitan siyang mapunta sa lungsod matapos siyang dalhin doon ni Makima. Sa huli, pinili ni Denji ang maging city mouse dahil mas marami raw masasarap na pagkain at mas masaya ang buhay doon. Dahil dito, inimbitahan siya ni Reggie sa isang festival na gaganapin kinabukasan at tiniyak nitong magiging masaya iyon at puno ng pagkain. Pumayag si Denji at sinabing pupunta siya matapos ang kanyang trabaho na ikinatuwa naman ni Reggie. Nagpaalam muna siya na pupunta lamang sa restroom. Habang naglalakad, bigla siyang napahinto nang mapansin ang isang nakakatakot na lalaki na nakatayo sa madilim na bahagi ng pasilyo. Unti-unti itong lumapit sa kanya habang may hawak na patalim. Samantala, nalilito si Denji at kinausap si Pakita dahil tila may dalawang babae siyang nagugustuhan. Nilinaw niya na hindi ito si Angel Devil dahil lalaki ito, hindi rin ang maliit na babae na minsan ang nagtangkang pumatay sa kanya, at lalong hindi si Power, na ayon sa kanya ay masyadong narcissistic at makasarili. Hindi makapagdesisyon si Denji dahil sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, parehong mukha ng dalawa ang nakikita niya. Tumakbo si Reggie papunta sa rooftop ng gusali, ngunit agad din siyang nasundan ng lalaki. Doon, sinabi ng lalaki na kilala niya si Reggie at nagbantang babalatan siya ng buhay, dudukutin ang kanyang mga mata, at ipapakita ang lahat kay Chainsaw Man. Bigla itong sumugod papalapit. Napasigaw si Reggie, ngunit bago pa siya masaksak nagawa niyang eye counter ang atake at sakali ng lalaki hanggang sa tuluyan itong mawalan ng hininga. Makikita sa anyo ni Reggie ang kanyang pagbabago nang tanungin niya ang isang nilalang kung ito ba ang may gawa ng Storm upang mapanatili silang nasa loob ng gusali. Sumagot ang nilalang, si Typhoon, at sinabing hindi nito alam na naroon si Reggie. Sinabi ni Reggie na palalampasin niya ang nagawa nito sa pagkakataong iyon, ngunit kapalit nito ay kailangan nitong magsilbi sa kanya. Makikita ang ngiti ng bawat isa sa festival, tila sinusulit nila ang bawat sandaling magkasama. Dinala ni Reggie si Denji sa isang mataas na lugar dahil, ayon sa boss ni Reggie, mas maganda raw ang view doon para manood ng fireworks. Habang naghihintay, naisip ni Reggie na kakaiba ang sitwasyon ni Denji, hinahayaan lang siyang pumatay ng mga devil na parang normal na trabaho lang. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay ni Denji, lumapit, at iminungkahing mag-quit na lang ito sa trabaho at tumakas kasama siya. Nagtaka si Denji at tinanong kung bakit gusto niyang gawin yon. Diretso namang sinagot ni Reggie na dahil may gusto siya kay Denji. Umiwas ng tingin si Denji at napabitaw sa kamay ni Reggie. Inamin niyang gusto rin niya ito, ngunit kakasimula pa lang niyang ma-appreciate ang kanyang trabaho dahil sa mga nagagawa niya at dahil nagsisimula na rin siyang maging masaya rito. Tinanong pa niya kung pwede pa rin ba silang magkita kahit patuloy siyang nagtatrabaho. Naunawaan ito ni Reggie, ngunit tinanong niya si Denji kung may iba pa ba itong nagugustuhan. Kasabay ng fireworks display, bigla niyang hinalikan si Denji. Ilang sandali lang, may dugong tumulo sa paanan ni Denji, kinagat pala ni Reggie ang dila nito. Kitang-kita sa mukha ni Denji ang takot at gulat. Sinundan pa ito ng paghiwa ni Reggie sa leeg niya. Nang subukan ni Denji na mag-transform bilang Chainsaw Man, agad namang pinutol ni Reggie ang kanyang kamay. Muli niya itong hinalikan at malamig na sinabi na kukunin niya ang puso nito. Sa kabutihang palad, biglang dumating si Beam at mabilis na inilayo si Denji palayo kay Reggie. Agad ding nakilala ni Beam ang babae dahil sa amoy nito, siya pala ang Bomb Devil. Pinasabog ni Reggie ang kanyang ulo at tuluyang nag-transform bilang Bomb Devil. Sa isang malakas na pagsabog, mabilis niyang naabutan sina Beam at Denji at napigilan ang kanilang pagtakas. Sinabi ni Reggie kay Beam na kung iiwan niya si Denji, hahayaan niya itong umalis. Ngunit hindi siya pinakinggan, nag-transform ang ulo ni Beam bilang isang dambuhalang ulo ng pating at sinubukang kagatin si Reggie. Isang pagsabog lang ang ginanti ni Reggie, dahilan upang mawala ng malay si Beam. Tatlong lalaki ang nakasaksi sa nangyari at huminto upang tingnan ang kaguluhan. Pagbaba nila mula sa sasakyan, may dala silang mga armas at inireport ng isa sa kanila na may na-encounter silang devil malapit sa festival. Sa isang pitik lamang ng Bomb Devil, pinasabog ni Reggie ang tatlong lalaki kasama ang kanilang sasakyan. Kasabay nito, nagawa namang makatakas ni Beam at Denji. Sa Division 2 Training Facility, makikitang nagsasanay si Aki laban sa isang lalaki, at madali niyang naipanalo ang laban.
Nilapitan siya ni Nomo at nagpasalamat dahil nagawa nitong makapunta, kasabay ng paanyayang bumalik muli sa Division 2. Ayon kay Nomo, base sa mga naririnig niyang kwento, masyadong madyugo ang sitwasyon sa Special Division. Ikinwento naman ni Angel Devil kung bakit hindi niya sinabi sa kausap ni Aki kanina na 5 taon na lang ang natitirang buhay nito. Tinanong ni Aki kung kanino niya narinig ang impormasyong iyon at sinagot ni Angel Devil na narinig niya ito kay Power. Dagdag pa niya, maswerte raw si Aki dahil gusto na rin niyang mamatay para hindi na siya kailangang magtrabaho pa. Naitanong din niya kung may contract ba si Aki sa isang future devil at kung maaari nitong itanong kung kailan siya mamamatay, ngunit agad itong tinanggihan ni Aki. Bigla namang lumitaw si Nomo at pinagmamadali si Aki na bumaba ng gusali. Doon nila nadatnan si Beam na may kasamang Denji. Tinanong ni Aki kung isang devil ba ang may kagagawa ng sinapit ni Denji, at doon sinabi ni Beam na paparating na ang bomb, isa sa mga kasamahan ng Gun Devils. Nang tanungin ni Aki kung paano niya ito nalaman, sinabi ni Beam na hindi niya maaaring ipaliwanag ang dahilan dahil papatayin siya kapag nagsalita at ipinangako niya ito kay Mokima. Ilang sandali pa, dumating na ang Bomb Devil at unti-unti itong lumalapit sa kanila. Si Nomo ang humarap sa babae at binalaan siyang huwag lumapit dahil bawal pumasok ang mga sibilyan. Bigla namang sumigaw si Rezay ng tulungan niyo ako na may kasamang nakangiting mukha at sinabing inatake raw siya ng isang devil. Inutusan ni Nomo si Aki na kunin ang kanyang kaibigan at manatili sa likuran. Pinakontak din niya ang headquarters at ang vice captain at iniutos na i-summon ang buong Division 2 members. Tinawag niya sina Kaito at Tanobi at sinabi pa na ililibre niya ang dalawa ng pagkain kapag napatay nila ang babae. Bago pa man mahugot ni Rezi ang kanyang trigger, agad kumilos sina Kaito at Tanobi upang pigilan siya. Nilagyan nila ng mold ang puso at intestines ni Rezi, dahilan upang magsuka ito ng dugo. Ngunit hindi pa rin ito naging hadlang, pinasabog ni Rezi ang kanyang ulo, dinampot ito, at ibinato papasok sa gusali, dahilan ng isang malakas na pagsabog. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang nakapasok ang Bomb Devil sa gusali. Habang ang katawan nitong walang ulo ay mabilis na tumatakbo, niyakap nito si Nomo at agad na pinasabog ang sarili. Ilang miyembro ng Division 2 ang napatay, at pinasabog rin nito ang 3 lalaking nagtangkang barilin siya. Himala namang buhay pa si Nomo at nagawa pa niyang gamitin ang kon, ngunit kapansin-pansing wala na ang isa niyang braso. Nilapitan siya ng Bomb Devil, balak siyang pasabugin muli, ngunit biglang lumitaw ang isa pang kon na lumamon sa Bomb Devil. Ang gumawa nito ay ang vice captain na nagawang iligtas si Nomo mula sa bingit ng kamatayan. Gayunpaman, hindi rin nagtagal ay naglaho ang kon ng vice captain dahil hindi raw nito nagustuhan ang lasa ng kanyang kinain. Mabilis namang tumakas sina Aki sakay ng isang sasakyan. Inutusan ni Aki si Angel Devil na ipainom ang kanyang dugo kina Nomo at sa iba pa upang maghilang kanilang mga sugat. Ngunit bigla siyang napatigil nang makita niya ang isang future na ayaw niyang masilayan. Hamarang sa kanilang harapan ng Bomb Devil, hawak ang mga ulo ng Vice Captain at ni Nomo. Gayunpaman, hindi natinag si Aki at tuluyan pa ring pinaandar ang sasakyan. Sinundan agad sila ng Bomb Devil at mabilis nitong naabutan ang kotse. Isang nilalang naman ang pumihil sa Bomb Devil mula sa pag-atake. Mula sa ere, umatake ito ng isang malakas na sipa, ngunit hindi pa rin ito napinsala ang Bomb Devil. Ang nilalang na iyon ay ang backup mula sa Special Division na tinawag ni Aki, si Galgali. Nang mapansin ni Galgali na napakalakas ng kanilang kalaban, agad itong umatras, tumakbo palayo, at nagpaalam. Samantala, isang babae ang nagmamakaawa sa Bomb Devil na huwag siyang patayin, at sinabi pang magkukwit na siya sa kanyang trabaho bilang Public Safety Devil Hunter. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin ang paghabol ng Bomb Devil kina Aki. Maya-maya pa, nagkamalay na si Denji at napansing nasa likuran na nila ang Bomb Devil. Hindi nagtagal, nagtransform si Denji bilang Chainsaw Man. Binutes niya ang bubong ng kotse at lumabas, halatang nalilito pa rin sa mga nangyari. Doon niya na-realize na tuwing may nakikilala siyang babae, palagi siyang tinatangkang patayin, at ang tanging pakay ng mga ito ay ang puso ng chainsaw. Naitanong pa niya kung wala bang may gustong magmahal sa puso ni Denji. Hindi man niya lubos na maintindihan kung bakit gusto siyang patayin, wala na raw siyang pakialam dahil si Mokima na lamang ang meron siya. Sinabi naman ni Rezay na hawak pala ni Mokima si Denji at kahit umalis pa sila ng magkasama, wala rin palang mangyayari.